Alright, pinapasaya talaga ako ng mga batang ito sa labas. So, magandang tanghali po sa inyo lahat. At sa lahat po ng nagsusubaybay po ngayon, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even outside the country. No? Yung mga mamaya, babatiin kayo ng aking co-host dito. At bago yan, shout out sa estudyante ng ating CBBA na ngayon ay nanananghalian dito sa likod ko, sa likod ng studio. At nakita ko yung pagkain ni Terdy. Grabe. Terdy, to the max. At ang mga pinapakain ni Sister Cha, no, na mga nagtapos na sa kanilang phases. No? Ngayon daw yung tapos nila. At ngayon, meron silang Jollibee. Pambira. Kakaiba talaga. Only at CBBC CSI. Akalain mo, nililibre ng teacher yung nung yung estudyante pag nakatapos. Grabe. Grabe yung encouragement. Sana all. Kailangan nyo rin ba ng Jollibee rito? Sa studio? Yeah, kailangan natin ng Jollibee dito. Si Ardon, nagpuprotesta daw si Ardon. No? Nagwawala na si Ardon. Wala siyang Jollibee. Hindi, dapat kay Ardon, lechon eh. Oh. Yeah. At sa lahat ng mga teachers dyan, just enjoy your lunch and ganun sa mga bata, okay? At sa mga naghahabol dyan, sa lahat ng mga estudyante, tapusin nyo this week ang dapat ninyo tapusin. Yung mga patamad-tamad dyan, pakainin ng sili. Yeah. Mukha yata yung iba, magbaka abutan to the worst. Abutan pa kayo dyan ng summer eh. Pangit yun, pangit. So, kinakailangan makinig kayo sa teacher ninyo, bakbakan ninyo ng gusto, tapusin, at para makasama kayo sa ating balikatan. Okay? Alright. And mga kapatid, again, salamat sa mga pastors. Hindi ko alam kung meron mga pastors na interesado pa makinig sa atin. Yung iba sa kanila, mayaman na masyado, nakabili na ng mundo. Alright. May sariling mundo na sila. Alright. So, sa lahat na nandiyan na ngayon at nagsusubaybay na, salamat sa Panginoon. Your pastor is back. Andito tayo ngayon. No? At salamat na patuloy tayong nagnanamnam ng salita ng Diyos at pinaparating namin sa inyo kung ano ang makakatulong na serbisyo natin ngayon para sa atin pong pamilya sa pamamagitan ng mga asawang babae at mga nanay. Okay? Alright, bibigyan ko po ng pagkataon ng aking co-host dito na makapagbati po sa inyo. Alright? Marnelli? Good afternoon sa inyong lahat. Isang lumalagablab na tanghali. Ang init talaga eh. Yeah. Oo, sana po ay hydrated kayo at wag po kayong magpaubos ng water kasi po ibang klase po ang init ngayon. Kung wala po kayong mga lakad, magstay na lang po kayo sa mga bahay nyo at manood ng TBL. Yun. Ayan, di ba? Yan ang pinakamaganda nyong gawin. Good afternoon sa aking anak. Nag-hello na si JJ, nanonood. Tapos siguro ang klase niya. Hi, Jay. Ayun. At syempre, kay Jeremiah, na nanananghalian kasama si Richard. And sa mga suki nating taga-subaybay na nakita na po namin kay Ma'am Tang Belmonte, kay Pastor Rick Belmonte, kay Ma'am Emily, di ba, mga magkakapitbahay dyan sa Caloocan. And marami pang iba, si Ma'am si Ma'am Chang na ang babate kasi kanina may sinusulat yata siya. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Wag na wag po kayong aalis dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon. And welcome back, Pastor Hill. Thank you. At kagaling ko lamang po sa Baguio, pambihira. Noong araw, talagang summer capital ang Baguio. Ngayon, parang summer na talaga. Parang ganito na rin sa Maynila. Kalain mo, yung kwarto ko, dati hindi ako nag-electric fan. Ngayon, 2 electric fan ko, pero hindi pa sapat. Grabe. Ano pa yun Sa tuktok pa ng John Hay yun Tuktok ng John Hay yun. Kaya talagang kailangan talaga ngayon ang lamig talaga, mga kapatid. Hindi ko alam kung nasaan lamig ngayon. Palagay ko ang magandang lamig ngayon sa mga ilog kasi sa dagat pangit eh. Sa ilog talaga. Sa dagat susunugin ka rin eh. Pero sa ilog maganda, lalo may puno. Yung mga nasa ilalim ng yung mga ilog na may puno, yun ang the best. No?
Eh, bagamat doon sa una-unahan noon, eh, merong naliligong kalabaw, pero at least malayo-layo na rin yun. Alright. Okay. Ikaw naman, Cynthia. Magandang tanghali po sa inyong lahat at ngayon ay nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Kagaya ng dati, kami ay magkakaroon ng kasiyahan kung kami rinig sa inyo, makakakita man at makakabasa na inyong mga comment. Kasi kailangan namin yan para magkaroon tayo ng interaction at as much as possible ay amin po sisikapin ni Sister Marnelly na mabasa ang inyong mga comments. At sa ating mga viewers dyan, ayan, nangunguna. Si Sir Jude. On the way na sila. Ano po, sir? Hindi ko alam kung saan sila na-stuck ngayon kasi sabi kanina ni Brother Dexter, sila ho ay nakapila rin. So grabe pa rin talaga ang pilahan ngayon. Grabe. Grabe. Wala pang Parang araw. kulang daw ang barko. Ay, Parang kulang ang pambira. barko kasi naiinitan yata yung barko. Sister, si Ma'am Bibian, Ma'am Tang, Haidel from Tarlac, si Ma'am Linda Morse from 13. Hello, Ma'am Linda. Ito, sina Tatay Dennis, Tatay Andy, Tatay Ivan, at yung ating mga suki dyan, mga kapatiran, Sister Sandra na talagang laging lahat na yata ng kwento no? Lahat ng ating mga programa. Hanggang, Parang Sister Linda nga, parang hinahanap niyo yung mga taga Makati Central oh. Yan. Andyan din po. Si Ma'am Linda, Sister Rhea. Yan, ma'am. Si Ma'am Belia Quinones. At yung ating mga preparation, si Ma'am Sai, Ma'am Rona, at si Ma'am Imelda Salinas. Maraming salamat po sa inyong pagbati, sa inyong panunood, at sa tuwi-tuwi na ipagbibigay sa amin ng inspirasyon sa inyong mga patotoo. Maraming salamat at binabati ko po ang aking family. Hi, Pauline. Hi, Tricia. At ang aking Irog. Hello, Noel. Okay. Kahit mainit ang panahon, huwag sana mag-init ang ulo, kundi mag-init ang pagmamahal. At kaya patuloy nating subaybayan ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition, at patuloy tayong magbigay ng palakasan para sa bawat isa. Okay. Magandang tanghali po. Ay, Pastor Yil! Yeah. Magandang tanghali. Alright, amen. At sama-sama muli tayo mga kapatid. At ako'y niniwala na tayo ipagpapalain sa pagsasama-sama natin sa tanghali pong ito. Pero bago yan ay tayo muna ay magkakaroon ng recap sa mga atin pong napakinggan. Medyo matagal-tagal po ako. I think mga 2 Martes. Kasi meron tayong Martes na wala talaga tayong programa kasi po nasa malayong lugar tayo. Yeah. Anyways, tayo po ay muli. Talagang kinakailangan po tayo magsama-sama at hindi po dapat mawala ang programang ito. Alright, at nandito po ang aking mga co-host para muli tayong paalalanan at isariwa po sa atin ang lahat ng ating mga narinig. Alright, Marnelly, please. Yes po, last Tuesday ay pinag-usapan natin si Hannah, kung gaano siya ka-committed na asawa at ina. Yeah. Na grabe yung kanyang commitment na hilingin sa Panginoon na siya'y magkaanak. At Yeah. nung binigyan siya ng anak, ay sabi niya, ibibigay niya ulit sa Panginoon. Pero hindi niya basta-basta itong binalik doon sa bahay-sambahan dahil bago niya dinala doon si Samuel, ay talagang tinuruan niya muna, winin niya muna yon para kaya na talaga nung bata na iwanan doon sa kasama si Elijah ba? Elkanah. Elkanah, kasama si Elkanah, ayun. So, napag-usapan rin po natin na sabi ni Hannah na ibigay mo lang ito sa akin at ako ang sabi ng Panginoon ang lesson na pag-usapan na pag ibinigay mo ang lahat sa Panginoon, siya na ang bahala sa bunga. Kasi talagang nagkaroon ng bunga yung inoffer ni Hannah na hiniling niya sa Panginoon. At ang relasyon ni Hannah sa kanyang asawa na si Elkanah ay lalo pang yumabong Yun. dahil sa kanyang ugali. Napakagandang ugali na pinakita niya na kahit
siguro kinakansyawan siya ng buong barangay dahil wala siyang anak, 'di ba? Tapos yung isang babae meron. Opo, pero hindi talaga siya nag-give up si Hana. Sige ma'am, ikaw na sa iba. Kung Filipina yun, magkakapatayan talaga yun. Ay, ayun, katulad ng kay Hana, ito'y pinakita na dapat talaga na Panginoon ang dapat lang nating lapitan in times of trouble. Napakaganda yung ating verse dito. Talagang nagswak Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yun yung ibinigay pagpapatunay sa buhay ni Hana. Kapag magkaroon ka lamang ng commitment sa Panginoon, magkakaroon ng bunga yung commitment na totoong commitment na ibinigay mo sa Panginoon. Even yung trust ng kanyang asawa, nung sinabi doon sa Samuel na, do what seemeth thee good, tarry until thou have win him. Yung pupunta sila sa temple, pero mas minarapat ni Hana na alagaan mo ng mabuti. Kumbaga siguro ito sa halaman o sa puno o kaya dun sa kailangang properly nurtured muna ang kanyang anak bago niya ialay sa Panginoon. At nakita niya, sino ba naman na, hindi, sa totoo lang magsasabi ka sa asawa mo na meron kang gustong gawin para sa anak mo, pero nakuha niya yung tiwala ng asawa niya. Yeah. Talaga, totoo yun. Yung magkaroon lamang tayo makita ng ating mga asawa na totally committed tayo sa Panginoon, ano man yung ating sasabihin sa ating asawa, andoon yung tiwala. Magtitiwala siya sa mga susunod nating gagawin. At yun nga, nagkaroon ng resulta, yung commitment ni Hana, binigyan siya ng isang Samuel. At yung fruit na ibinigay sa kanya ay hindi lang temporary, kundi long-term commitment na even nung ibinigay na sa kanya si Samuel, dahil nag-commit din siya na iaalay niya ito na maglilingkod sa Panginoon, nagkaroon siya ng isang Samuel na kung saan ito ay naging judge. O, di ba? At nagamit hanggang sa mga Prophet. susunod na henerasyon. Yeah. Yeah. That's good. At alam nyo, maganda ho yun. Maganda yung talata. Pero alam nyo, may paborito akong talata dyan sa 1 Samuel na yan, chapter 1. Yan ba yung didiscuss ninyo, chapter 1? Yeah. Alam nyo, mga kapatid, napakaganda at malaki ang ginawang papel ni Hana sa kanyang anak. Tama yung sinasabi nila kanina na bago man niya dinala sa church, meron kasing kaugalian na I think 7 to 8 years old, meron tinatawag na weaning sa loob ng tahanan. Weaning, W-E-A-N-I-N-G. No? So, mula po doon hanggang 8 years, yan, it probably inalagaan ni Hana si Samuel ng hanggang 8 years old. So, in other words, nandun yung kanyang influence. Na kung tutuusin, mga kapatid, si Hana ay bago man yan, mga kapatid, nakapag-asawa at habang siya ay asawa, Elkanah, mga kapatid, siya po ay isang godly wife. You see? So bago siya naging godly mother, he was a godly wife. You see that? Kaya makikita mo, ang isa sa mga senyales dito na siya ay isang godly mother, ay siya muna naging godly wife. Sapagkat hindi po niya ginamit yung jealousy and selfishness, no? Para lamang lagi niyang boljakin sa kolokal na pananalita yung or ibuli, bagamat siya binubuli na, di ba? At siya ay nakakatanggap ng mga ridicules because she was barren by that time. See? But instead, makikita niyo kapatid, sa kabila ng kanyang mga pangantsaw sa kanya, ridicules na natanggap niya, siya ay lumapit sa Diyos. Nakipag-usap po siya sa Diyos. Kasi halos lahat ng tao ay binubuli na siya. Kaya ito magandang lesson dito Mga kapatid, kung tayo man ay binubuli ng lahat ng tao, kanino tayo tatakbo? Hindi siya tumakbo sa mga taong nagsisimpatay sa kanya, kundi tumakbo siya sa Diyos. You see? So sinabi niya ang kanyang sorrow sa Diyos. Sabi niya, meron siyang kalungkutan. At ang sabi ng Biblia, yun ang pinakamaganda. Ang sabi ng Biblia, pinakinggan ng Diyos ang kanyang karaingan. Okay? And by that, nagkaroon po siya ng anak na kanyang ipinangako sa Panginoon na kung bibigyan mo ako ng anak,
ay hindi lamang siya itatalaga, hindi siya lamang na hindi siya magpapagupit, but ito ay ibabalik ko sa iyo, iaalay ko ito sa iyo. Na yan po ay sa persona ni Samuel. No, si Samuel the first. Samuel the first. Kasi pag nabasa rin nila ng 2 Samuel, yan yung Samuel the second. Yeah. So Samuel, mga kapatid. At ito ang pinakamaganda. So makikita nyo, naging good wife siya sa kanyang husband. Amen. And, pero bago siya naging good wife, siya muna ay naging godly. Godly na po siya. Kaya nga, mga kapatid, napakalaga na ang isang babae ay godly bago magiging godly woman muna siya bago naging godly wife. At bago siya naging godly mother, naging godly wife siya. So, ang godly wife, no, hindi man natin alam kung kailan ka magiging godly mother, or magiging mother, pero ang mahalaga, maging godly wife ka muna. At bago ka maging godly wife, dapat maging godly woman ka muna. You see? So yung iba, kaya nga sinasabi ko dito sa lahat na nakikinig, and I hope yung mga gusto ng mag-asawa dyan at nanggigigil na, dahil sa puro tawag na lamang ang ginagawa ninyo, text, ganon, mag-ingat kayo. Mag-ingat. Baka yung inyong iniisip na magiging asawa ay hindi pa godly woman. You first work on being a godly woman. You see? Kasi ang godly woman, yan yung magiging godly wife. At yung godly wife, possibly yun, mga kapatid, sigurado ko yun. Sigurado ko yun. Surely, not only possibly, but kaya ko sinasabi ng ganon, is just like Hannah, di ba? She prayed to God na talagang maging mother siya, na pagkalooban siya ng nanay. So pinagkalooban po siya ng anak, si Samuel, doon siya naging godly mother. Pero ang pinupoint out ko rito, mga kapatid, walang magkakaroon na godly wife. No? Walang magkakaroon na godly wife kung hindi siya magiging godly woman first. At hindi rin magkakaroon ng godly mother kung walang godly wife. Diba? So napakaganda, mga kapatid. So makikita nyo, ang isa sa paborito ko rito, ang gusto ko na ebidensya rito, naging godly mother po siya, yung commitment niya bilang isang nanay sa kanyang anak, na talagang inalagaan niya si Samuel. So, at mga patunay, tingnan nyo, talagang very consistent eh. Alam nyo, I don't know about you, pero humanly speaking, at practically, nakakakita po tayo lahat, mga kapatid, ng mga silosang babae. At ang silosang babae, nagdudulot ng kaguluhan, kapatid, sa loob ng tahanan. You see? At sila rin ang nanggugulo sa pamilya. You see? So sila rin ang nagiging dahilan ng broken homes. Sila rin ang nagiging dahilan ng kawalan ng nanay, kawalan ng tatay sa loob ng kanilang pamilya. Sa mga bata na nawawalan ng tatay, nawawalan ng nanay, yung kanilang ginagawa, pagiging ungodly wife, ay nagiging ungodly mother sila. Bakit? Sila yung nagiging dahilan ng pagkawasak ng tahanan. But listen now, here's the thing, kapatid. So makikita nyo si Hannah, bagamat binubuli na siya, bagamat gano'n nangyari sa kanya, hindi siya nagkakanak, pero makikita nyo, hindi siya nag-cause ng trouble sa loob ng tahanan. Yeah. Oo nga. So makikita mo yung commitment niya talaga sa Diyos. Amen. Napakahalaga. Ngayon, mga kapatid, makakita na kayo ngayon na hindi pa naman mag-asawa, mga kapatid, possessive na. Oh, yeah. May mga babae nga ngayon, I'm telling you, dalaga pa lang, hindi pa nga engaged. Pag sinabing hindi pa engaged, alam mo naman sa atin, hindi pa sila na ipipresent, ganon. Parang possessive na, parang feeling artista siguro siya. Nagkatitigan pa lang. Feeling artista na, yung pa naman sinasabi ko, ina-warningan ko yung mga lalaki, mag-ingat kayo sa mga babaeng mayayabang. Yeah. No? Na ang feeling nila ay maganda sila. You see? Feeling nila maganda sila. Gaano ka man kaganda rito at gaano ka man magpaalaga sa kanino mang nag-aalaga sa iyong atheistic bang tawag doon? Yung nag-aayos ng mga mukha, yung mga gano'n. Paparlor ka and you have the capacity, you have the capability to do that.
sasabihin ko sa iyo, time will come na mawawala yan. Yan ang sinasabi sa Biblia eh. You see, yung beauty ay mawawala. So, kaya kung yan man ay pinagmamalaki, mawawala rin yan. Kung yan, ang sinasabi ko, character is the most important thing here. So ipinakita rito, mga kapatid ni Hannah, ipinakita niya yung kagalingan niya bilang isang mother, yung ang pagiging godly niya, hindi lamang galing, no? Kundi yung ang galing niya is nasa pagiging godly niya. Yeah? Yung galing niya ay nasa pagiging godly niya. So, makikita niyo na si Hannah, mga kapatid, nagpakita siya ng pagiging godly bilang single, pagiging godly bilang wife, and then pagiging godly bilang isang mother. You see, sabi ko nga, ito yung pinakamagandang talata na nakita ko rito sa chapter 1, patungkol kay Hannah, sa verse number 24. Ang sabi ng Biblia, and when she had weaned him, di ba, past tense na yung wean, di ba? So pagkatapos niyang naalagaan, akalain niyo mga kapatid, pagkatapos niyang naalagaan, si Samuel, tingnan niyo kung ang ginawa niya. She took him up with her with 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine and brought him unto the house of the Lord and Shiloh. And the child was young. So alkalain mo mga kapatid, very godly siya, godly woman, godly wife, and a godly mother. Bakit? Makikita niyo mga kapatid, pagkatapos niyang alagaan, sabi ko nga sa inyo, maybe it's about 7 to 8 years, no? Na inalagaan mga kapatid. And, nagdala pa siya ng mga sacrifices. Di ba? Then, ang sabi ng Biblia mga kapatid, dinala siya sa house of the Lord. Amen. Hindi siya mga kapatid, dinala kung saan-saan. Alam nyo, nakakalungkot man ngayon mga kapatid, ang nasa isip ng mga mother, dalhin ang mga anak nila sa pasyalan. Dalhin ang anak nila sa park, dalhin ang anak nila sa amusement center, at kung saan-saan nila dadalhin. Pero hindi man lang, sino kaya sa mga mothers ngayon na meron silang anak na pinaghirapan nila, bago pa man naging bata, pinaghirapan na, ay back to Hannah, pinaghirapan niya sa panalangin. Di ba? Pinaghirapan niya, talagang nanalangin siya na maging yung priest ay napagkamalan siyang lasing. Yeah, totoo. Di ba? So, grabe talaga ang nangyari sa kanya. Pinaghirapan niya. And after that, but after he weaned, ang sabi ng Biblia, nasa past tense, no? Pagkatapos niyang i-wean, pagkatapos niyang alagaan, anong sabi ng Biblia, mga kapatid? She took him up. Saan? Saan niya dinala si Samuel? House of the Lord. You see, alam niyo, yun ang pagkakamali natin, mga kapatid. Dito makikita na ang nanay na ito napaka-godly kasi dinala niya, mga kapatid, sa tamang lugar yung kanyang anak. Okay? Now, at alam niya kung kanino niya ibibigay. You see, alam niya kung kanino niya ibibigay. Alam niya kung kanino niya ibibigay. Alam niya kung saan niya dadalhin. Alam niyo, napakaganda to mga kapatid. Kasi, bilang isang ina, pagka umiral sa iyo yung emotion, mahirap mo nang pakawalan yung inalagaan mo. Yeah, totoo yan, sir. Mahirap nang pakawalan yung inalagaan mo. Pero si Hannah, hindi niya ipinakita, kapatid. Hindi niya inalintana yung emotion. Kundi ang ipinakita niya ay yung kanyang commitment sa Panginoon. Kaya makikita nyo, ang isang godly woman, mayroon laging commitment yan. Now, ang commitment, kapatid, ay, sabi ko nga sa inyo, it's an agreement. You see, can you see how Hannah made an agreement with God? You see? So, talagang committed siya sa Diyos na ilalagay niya sa action yung kanilang agreement. Ipapakita niya. So after she weaned him, Samuel, anong ginawa? She took him up to the house of the Lord. Saan? Doon po sa Shiloh, kapatid. Dinala niya. You see? So, hindi siya nag-alintana. Yan ang pinakamaganda. Alam niyo, nakakalungkot ngayon,
ang gusto, may mga bata na nakukonvict ngayon na gustong ibigay ang buhay nila sa Panginoon, pero sinasaway ng magulang. Yun lang. Number one na nagsasaway sa kanila, mga nanay. Ayaw mahirapan yung kanilang mga nanay. Sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, may mga magulang nagsabing, ayoko nang maghirap ang aking mga anak, katulad ng paghirap ko nung araw. You see, ang tanong ko lagi, sabi ko nga, saan kayo dinala ng kahirapan ninyo? Anong naitulong sa iyo na kahirapan? Ang ganda ngayon, umasenso kayo dahilan sa tiniis nyo yung hirap. Ngayon, magpapasalamat kayo. Mabuti lang naranasan ko yung hirap na yun. At kung hindi ko naranasan ngayon, baka wala ako ngayon sa kalagayan na ito. Yeah? So, makikita nyo mga kapatid, na ang bata, magiging maayos ang bata kung may maayos na magulang. Amen. Di ba? Particularly, merong maayos na nanay. You see, ang kailangan lamang po sa ating pamilya, magkaroon ng godly mother. Sapagkat pag nagkaroon tayo ng godly mother, mga kapatid, magkakaroon niya ng godling mga anak. You see, now, kung gagawin lamang po natin, kaya nga natin pinag-uusapan itong ganito, kasi nga po, naghahanap tayo ng halimbawa. Sino yung susundan natin? So, hindi na tayo mag-grope sa dark. Hindi na tayo mangangapa sa dilim, mga kapatid. Kung meron tayong ganito, anong ginawa ni Hannah? You see, inalagaan niya. Pagkatapos niyang inalagaan, gusto kong mapunta kay Samuel ang puso ko. Gusto kong mapunta kay Samuel ang pagiging godly ko. So, saan niya dinala? Sa isang house of the Lord. Di ba? So, ano na nangyayari ngayon? Dinala niya. Kaya kailangan po natin ngayon is a godly mother to produce a godly children. Or godly children. See? That's what we need. Kailangan po natin ng godly mother to produce godly children. At ang kailangan po natin, hanggang kailan po man, for and foremost, kapatid, kailangan po natin ng mga nanay na merong karakter. Na siyang mag-nurture, mga kapatid, ng kanilang mga anak sa pamamaraan ng Panginoon. Now, tandaan po natin, ang susi sa pag-asenso ng mga bata ay isang godly mother. A dedicated mother, a committed mother. Ang susi sa pagkaayos ng tahanan, kapatid. Alam kong may leader po tayo, pero wag ho natin kakaligtaan na ang mga nanay ay pwedeng maging susi sa isang kayusan, tahimik, matagumpay na pamilya. At sapagkat meron tayong godly mother, meron tayong godly children, meron tayong godly family. At kung meron tayong godly family, meron tayong godly country. Simple as that. Kaya nga, nung Sunday po, nandun po ako sa church, si Pastor RJ, nandun po ako sa ating simbahan po doon. Ngayon, marami, kaya po ako nandoon sapagkat yun po yung tinatawag nilang Servant Sunday, Public Servant Sunday. So may mga umattend na congressman, may umattend na dating mayor, may mga umattend na mga councilor and barangay captains. Umattend sila. At alam mo, sinabi ko sa kanila, ang sinabi ko sa kanila, hinalimbawa ko sa kanila, dala ko ng mensahe na si David. Okay? Ano ang sabi ni David? Blessed is the nation whose God is the Lord. Tanong, papaniwalaan mo ba si David? Sinabi niya, now, sino ang mga nandoon na umattend? Pinakangayos doon na umattend, bagamat may kanya-kanya silang position, is congressman, then dating mayor, merong dating mga barangay officials, barangay captain, councilors, city councilors. You see? So, imagine, wala pang umattend doon na king. Or leader ng bansa. Walang umattend na presidente. By the way, shout out dyan kay sa mga umattend noong linggo. No, hindi ko mapangalanan, nakakalimutan ko yung pangalan nito. Pero tandaan ko lamang si Congressman Mark Go at yung dating mayor ng Baguio City na ngayon he is running for congressman. And sabi ko nga na yun talaga nanatili siya. Nanatili talaga siya umattend. Pero sabi ko sa kanila, sinasabi ko lagi mga kapatid, tandaan mo si David, isang hari. Hari ng kinikilalang bansa, hanggang ngayon, ang bansa na yan kinikilala, Israel. Ano sabi ni David? Blessed is the nation whose God is the Lord. Amen.
Okay? Anong ginawa ni David? May kinilala lamang siyang isang Diyos sa isang bansa, isang Diyos. Pangalawa, anong ginawa ni David? Ang ginawa ni David, pinakita niya, bagamat yun ang pinakang greatest battle ni David, tandaan po natin, ang greatest battle ni David, hindi po laban niya kay Goliath, hindi. Ang greatest battle ni David ay yung kanyang pamilya. Sapagkat yun, doon grabing kalungkutan ni David. Pero, ano sabi ni David? He came into conclusion, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. You see, lahat niyan, pag pumunta po kayo sa 127 of the book of Psalm, makikita nyo ang dalawang in-emphasize dyan ni David, country and family. You see? So, makikita nyo po, ang governance, hindi ho nagsisimula sa position ng mga government officials. Ang governance ay hindi po nagsisimula sa White House, hindi nagsisimula sa Malacanang, hindi nagsisimula sa Office of the Senator, hindi nagsisimula sa House of the Representative, hindi nagsisimula sa Municipal Hall, hindi po nagsisimula sa Barangay Captain of Office, kundi nagsisimula ho yan sa tahanan. Kung meron man dapat magkaroon ng good governance sa loob ng pamilya natin. You see? Kaya nga kung meron tayong magandang leader, mabuti, godly leader sa loob ng tahanan, meron tayong godly mother sa loob ng tahanan, meron tayong godly children. So, anong meron tayo sa loob? Godly family. Then godly family makes the godly country. You see? So kaya ho, dapat, napakasimple po ito mathematics na ito Pero napakaraming hindi nakakaintindi po rito. Napakaraming nani-neglect ito. Kasi kapag sabi ko nga, kapag ang mga government officials, ito mga, those who are running, yung mga candidates, ang tinutukoy ko ngayon, those who are running for a government of seats, no? Alam nyo, makikita nyo, iba ang nasa mind nila. Ang mind ba talaga nila ay dapat tumulong sa bansa o gusto lang makapwesto para magkapera sila? Sabi nga, naalala ko nung araw, yung sinabi ni Mayor Digong Anong sabi ni Mayor Digong noong araw? Sabi niya, kita mo yung mga taong yan, dati lamang naka-Innova yan, ngayon naka-Suburban na. Ano pa yon? Yung Suburban nila, bulletproof pa yon. So dati-dati, libu-libo lang ang pera niyon. Ngayon, milyon-milyon at bilyon pa. You see? So nagpakasasa talaga sila. Sabi ko nga, kung talagang walang pera dyan sa politics, hindi magpapatayan yan. Kaya nagpapatayan, may pera naguunahan Kaya ang sinasabi ko lamang, bakit nagkaroon ng ganito? Tandaan po natin, ang presidente natin ngayon, nanggaling yan sa pagiging bata. May nanay yan. Okay? At ang mga mayors natin ngayon, mga senators natin ngayon, ang mga congressmen natin ngayon, congresswoman natin, mayors, captains, lahat nang nakaupo dyan. At hindi ko man pinapangalan, hindi ko man po alam kung sino sila. Pero kung meron man dyan, alam naman po natin na meron talaga, na mga kurakot, yan yung nagkaroon ng problema sa pamilya nila. You see, I always put the blame on the leadership in the family and doon sa mga mothers, mga kapatid, na nag-alaga sa kanila. Kung merong godly na mother na nag-alaga sila, yung godly mother, mga kapatid, can produce a godly candidate. Di ba? Amen. Di ba? A godly mother can make a godly government official candidates ngayon. Di ba? So, listen, may pagkatakot sa Diyos Yan ang kailangan po natin ngayon. Amen. How can we build a godly nation kung wala tayong godly governance sa loob ng family natin? Kaya ang sabi ko po, nagsisimula ang isang governance hindi sa House of Representatives, kundi po sa tahanan natin, sa sarili po nating tahanan. Doon nagsisimula ang good governance. Kung walang good governance sa loob ng tahanan natin, do not expect na magkakaroon tayo ng good governance outside the house. Amen. See? So yan po ang problema. Kaya makikita nyo po, tingnan nyo, sa loob ng tahanan natin, anong mga problema ng mga nanay? Anong problema ng tatay? Napansin nyo po ba, mapatid? Okay. Tingnan nyo mabuti, sasabihin ko sa inyo ngayon. Alright. Anong problema? Anong demand
Ano ang demand, mga kapatid, ng mga asawang lalaki? Respect. Pag in-interview nyo ang mga asawang lalaki, ano ang gusto mo? Okay? O ngayon, kayo mga asawang lalaki na nandiyan ngayon, nakikinig sa akin ngayon. Okay, makinig kayo ng mabuti. Pag tinanong mo ito mga asawang lalaki, ano ang gusto mo? Okay. Kung papipiliin ka, love or respect? See? Ano ang pipiliin ng mga lalaki? Respect. Okay? Yung babae naman, tanungin mo, ano ang gusto mo? Respect or love? Love. Ang pipiliin ng mga babae. Bakit? Yung mga lalaki, sa mga asawa nila, ang problema nila at ang feeling nila, mga kapatid, ang nararamdaman nila ay kulang sila, they feel like they are being disrespected. Di ba? Hindi sila nire-respect ng kanilang mga asawa. Okay? Yung mga babae naman, ang feeling naman nila ay unlove. Hindi po sila minamahal. Kaya ang demand nila is, kailangan ko ng asawang magmamahal sa akin. Di ba? Ang demand naman ng mga lalaki, kailangan ko ng asawang magre-respeto sa akin. Bakit? Hindi nila nararamdaman yon. Ang ramdam ng mga lalaki, hindi sila respetado. Kaya pag nakita mo to sa loob ng tahanan, mga kapatid, wala kang makikitang good governance sa loob ng tahanan pagka wala ang dalawang ito. You see? Now, listen, pag nakita nyo, mga kapatid, may kita nyo, ilan sa mga nanay or sa mga asawang babae, godly mother, okay, ang godly mother, tandaan nyo po yan, ano't anuman ang nakikita niya sa kanyang asawang lalaki, hindi po pwedeng wala siyang na-appreciate. Ang isang godly mother is an appreciative mother. Lagi niyang na-appreciate yung ginagawa ng kanyang husband. You see, maaaring sasabihin mo, hindi ka man na-satisfy. Maaaring hindi mo naabot yung iyong, sasabihin natin na standard, no? Na hindi mo na, yung ini-expect mo, hindi niya nagawa, sometimes, kapatid, yung pang, purong reklamo na lamang ng reklamo. Yung bang, wala akong ganito, ganito ang ulam natin, ganito yung mabuti pa sila, Pag nagsimula kayo mag-compare ng compare mo na i-compare kung anong meron ka sa tahanan na dinadala ng iyong asawa, pinapakita mo lamang na hindi ka kayang buhayin ng iyong asawa. And that is dissatisfaction. At because of your dissatisfaction, ano mangyayari ngayon? Wala ka ng appreciation. You lost your appreciation because of your dissatisfaction. Okay? So nawawala ngayon. Wala ng appreciation. Kaya nga, mga kapatid, pagka nawala na yung appreciation, ano na ang kasunod? Disrespect. Because yung kawalan ng appreciation, yun ay kapahayagan na wala kang respeto sa iyong asawa. Sapagkat ang pinakamagandang pagpapahayag ng respeto, anuman ang nagagawa ng asawa mo, anuman ang naibibigay sa iyo ng asawa mo, anuman ang naisishare sa iyo, lagi mong na-appreciate, nagpapasalamat ka. You see, pero yung feeling mo na parang kulang, binigyan ka ng pera, kulang. Binilan ka ng pagkain, kulang. Binilan ka ng damit, pangit. See? So, wala nang magandang nagawa ang lalaki sa iyo. At kung wala nang na magandang nagawa ang lalaki sa iyo, ano pa? Wala na. So kaya anong kasunod din diyan, mga kapatid? Gulo na. So wala nang governance, good governance sa loob ng tahanan. At sinasabi ko po sa inyo, pag nawala na ng good governance sa loob ng tahanan, wala ka nang aasahang good governance sa labas ng tahanan. Akalain mo, mga kapatid, kung sino mga tumatakbo ngayon, tingnan nyo mabuti ang pamilya nila. Tingnan nyo mabuti. Paano ang isang mayor makakapag-ayos ng isang bayan kung mismong yung maliit na bayan sa loob ng pamilya niya ay hindi niya maayos? Eksakto, sir. Di ba? So, paano mangyayari? Yung kapitan ang bilis-bilis. Ang galing-galing magtumakbo. Abay, magaling siya tumakbo para makaupo sa pagiging barangay captain, pagiging mayor, pagiging congressman, pagiging senador. Pero ang bilis-bilis naman tumakas sa problema. Di ba? Problema ng tahanan. So, yan po ang problema. So, ito yon, mga kapatid. Ang good governance sa loob ng tahanan ay bunga ho yan ng commitment sa loob ng pamilya. See?
Dapat ikaw ay committed sa Diyos, committed ka sa asawa mo, committed ka sa anak mo. You see? Kaya mo ba yan? Alright. Now, tandaan niyo po mga kapatid. Listen. Huwag natin kakalimutan. Itutugma natin to sa lahat ng sinasabi ko kanina. Anong hinahanap ng babae? Love. Bakit? Feeling unloved sila. Anong hinahanap ng lalaki? Respect. Bakit? Sapagkat ang feeling nila ay sila ay disrespected. Di ba? So, ganun ang feeling ng lalaki. So, ngayon, saan ho lahat nanggagaling ito? Lahat po ito ay nanggagaling sa commitment. Lahat ng commitment nanggagaling ho yan sa decision. Maging ang love, kapatid, is not from the feeling, is not emotion. Dapat ang tandaan niyo po, kapatid, ang love is not a fruit or a result of emotion, but it is a result of decision. Okay? So kung ang love ay nanggagaling sa decision, ang commitment po, kapatid, ay nanggagaling sa decision. So you have to commit to love. Ano man ang mangyari, mamahalin ko ito. So ito ngayon, ang ilalagay ko ngayon sa action. Alin? Yung sinabi mong mamahalin mo. Okay? Na ang feeling ng mga babae, hindi sila mahal. Pero bakit mga kapatid? Ang ginagawa ng lalaki ay bunga ng decision, hindi bunga ng emotion. Amen. At kung yan ay bunga ng decision, eto yung tama na gagawin. At karamihan sa ginagawa po natin sa mga asawa natin, hindi naiintindihan ng mga asawang babae kasi hindi bunga ng emotion, kundi bunga ng decision. Ano ang narapat? Anong gagawin sa iyo pagdating sa katulad nito? Kalagayan na ito. Now listen, ang bunga ng emotion is, kung ano ang nararamdaman ng asawa mo, sasabayan mo yun. Di ba? Nakita mo, kung anong gusto ng asawa mo, sapagkat may connection ka emotionally. Pag nag-imot-imot yung asawa mo, mag-iimot-imot ka rin. You see? So, yan ang problema mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng problemang matindi sa loob ng tahanan sapagkat lahat, kapatid, ay hindi na bunga ng decision, kundi bunga na ho ng emotion. Imagine, kapatid, kung ang lahat sa loob ng tahanan ay mga puro imot-imot na lamang. Yeah. So, mga kapatid, sa pagkakataong ito, nais kong sabihin po sa inyo, tignan natin, no? Ano ba ang binibuild natin sa loob ng tahanan? Ano ba yung finifeed natin? Ano yung nag-create? Ano yung nagbibuild ng tahanan natin? Yung bang tahanan natin ay binibuild ng emotion o binibuild ng decision? Okay? Now, tandaan nyo po, kaya po tayo nag-aaral ng ganito. Tingnan nyo. Bakit kaya, mga kapatid, si Samuel ay dinala ni Elkanah, ni Hannah sa loob, sa house of the Lord, sa simbahan? Okay? Bakit? For what? Pagkatapos niyang mawin ito, pagkatapos niyang palakihin, pagkatapos niyang physically and emotionally pinalaki, mga kapatid, I believe na yung puso ni Hannah ay nandoon na kay Samuel. Okay? No wonder kung bakit ginamit, mga kapatid, si Samuel ng Panginoon. No? Pero makikita natin, mga kapatid, bakit kaya dinala doon? Para ho mabuo at magkaroon po siya ng maraming biblical or godly principles. Okay? Sapagkat siya ay kinakausap siya ng Panginoon. Okay? Nakuha niyo po, kakausapin siya ng Panginoon. And as you see, mga kapatid, yun ho ang actual na nangyari na siya'y kinausap ng Panginoon. Okay? Bata pa siya, wala pa siyang kaalam-alam tungkol sa panawagan ng Panginoon. Pero makita niyo, mga kapatid, siya ay tinawag ng Panginoon. Di ba? Siya ay tinawag ng Panginoon. Kinausap siya ng Panginoon. Now, here's the thing, mga kapatid. Ito pinakamahalaga. Now, kaya meron tayong prinsipyong ganito. Dito natin kukunin yung ating decision. Kaya meron simbahan eh. So, kaya tayo pupunta sa simbahan ng Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night. You see? At hindi lamang po yan. Halos araw-araw, yung iba sa atin, nasa simbahan po tayo. Pero, bakit? Sapagkat dyan po natin kinukuha yung mga decision po natin. You see, our decision, mga kapatid, must be controlled by godly principles. Dapat nanggagaling po yan sa mga principles. Katulad, bakit nagbabasa po tayo ng Book of Proverbs?
Kasi those are the Proverbs of Solomon, and believing that Solomon had the wisdom of God. He possessed the wisdom of God. You see? Kaya, kapatid, tandaan po natin, He's got the wisdom of God. Kaya anumang decision natin na hindi po kontrolado, mga kapatid, ng biblical principle, tandaan niyo po, delikado yan because it might be a result or the result of your emotion. Maaaring yan ay nanggagaling sa emotion at hindi nanggagaling sa biblical principles. So, ano yung decision na binibitawan po natin? You see, dapat covered po yan, controlled po yan. See? Ng ating pong biblical principles. Na katulad sinasabi natin ng wisdom of God, sinasabi natin katulad yung mga Proverbs ni Solomon. So, makikita po natin, yan ay kawikan. Yan po yung sinasabi ni Solomon na isang naging hari. See? Kaya nga, sabi ko nga, yung si David, nung si David po ay nag-lead as a king. You see, ano sabi niya? Righteousness exalted a nation. But sin is a what? Reproach to the nation. You see? Sin is a reproach. Righteousness exalted. You see? So yun ang mga bagay na dapat po natin titignan. Ano yung nag-i-exalt? Righteousness. Ng isang bansa, righteousness. Prinsipyo po yan ng isang hari. Ay, may pambihira, mga kapatid. Hindi po yung prinsipyo ng kandidato. Tandaan po natin, back in those days, David was not elected by the people. He was appointed by God. So, appointed po siya ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, bilang asing appointed ng Diyos, nagsasalita po siya, except the Lord build the house. Amen. They labor in vain, they that build it. So ano po ang dapat natin tignan? Tignan niyo po yung dalawang bagay na dinidemand ng tao. Dinidemand ng lalaki, respect. Saan ang gagaling respect? Decision. Hindi po dapat bunga ng emotion. Ang bunga ng emotion is this. Rerespetuhin kita pag nirerespeto mo ako. You see? Pero ang bunga ng decision is this. Rerespetuhin kita kasi may respeto ako sa sarili ko. Amen. Yeah? Yan ang pinakamaganda. Kaya nirerespeto ko ang tao kasi tao rin ako na may respeto sa sarili ko. It is me. It's not about you. Respect is not about whom you are respecting. Respect is what you are. It tells your character. It tells who you are. Diba? Yan ang respect. Wala akong pakialam kung sino yung respeto ko. You see? Kaya nga makikita nyo, ako, sa bahay namin, paglabas ko, git-gitan doon, may motor sa kabila, tapos yung gate ng bahay ng isa, pag nagbukas sila, parang akala mo barricade sa kalsada. Wow. Eh, parating na ako, biniksan bigla yung gate nila, tumawa sa sakyan ko. Wow. Oh, pag tama sa sakyan ko, boom, ang lakas, sabi ko, tumigil ako, bumaba ako. So, alam naman, nakita niya, sabi niya, pagbaba ko ng ganun, ay sir, pasensya na po, ako po ang hindi mo ba nakita na may dadaan? Hindi sir, ang problema ko sir, hindi ako tumingin eh. Sabi ko, tinignan ko yung sakyan ko, parang may gasgas. Sabi ko sa kanya, titignan ko muna to ha. Sabi ko, pastor ako, ganito, ganito. Saan ka ba nagtatrabaho? Tatrabaho siya sa center, call center. Okay. Sabi ko sa kanya, okay. Ganun ba? So, sabi ko, titignan ko lang to. Kung may problema, babalikan kita, ha? Sige. Sabi ko, susunod, mag-iingat kapag lalabas ka, pakiramdam mo muna kung may sakyan bago ka magbukas ng... Kasi kung motor ito, talsik ang motor, disgrasya yung tao. Mabuti sakyan lang. See? So, nung nakita ko, pagdating ko rito, pinunas-punasan ko na wala naman yung gasgas. O, hindi ko na siya binalikan. Tapos, mula noon, hindi ko na siya nakikita. Sobrang takot niya siguro. Kasi alam niya, expedition yung nangyari niya eh. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sasakyan lang yun, hindi man tao. So ang pinakamaganda, kahit na may nagawa sa iyong mali, tandaan mo may respeto ka pa rin dapat. Sapagkat yung mali niya na nagawa sa iyo, maaaring doon sa bagay na yon, ay weak siya doon. Pero hindi sa lahat ng buhay niya ay weak siya. See? Tandaan niyo, yung mga nagbibuild ng bahay, nakakapag-build yan ng malaking bahay,
Pero hindi ang ibig sabihin, wala na silang weakness. May weakness din yan. So, mga kapatid, yan ang pinakamaganda. Respect is very important. Tandaan po natin na yung respect, pati yung love, yung dalawang bagay na yan, no, nanggagaling po yan at dapat bunga po yan ng decision at hindi bunga ng decision. Respect is the product of decision. Love comes from a decision, not from emotion. Okay? Sapagkat, kaya nga po mga kapatid, pwede nating i-commit yan. I'm committed to love you. You say, ay grabe naman yan. Grabe naman yan. Committed ka to love me. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman sa akin. Abay, pag pinagbatayan ko yung pagmamahal ko sa iyo ngayon, baka ngayon lang kita mamahalin. Diba? Pero sapagkat ang pagmamahal ay galing sa isip, no, sa decision, nag-decide ako na mag-commit ako sa iyo na mamahalin kita sa hirap at ginawa. Yun ang mga totoong pagmamahal, mga kapatid, na tumatagal. Ang pagmamahal, ang pagsasama ng mag-asawa na tumatagal ay bunga ng pagmamahal na pinag-isipan. Yun ang maganda. See? Yun ang maganda. Ang mahabang pagsasama ng mag-asawa ay bunga ng pagmamahal na pinag-isipan. See? So, mga kapatid, yan ang kailangan po natin. So, makikita nyo, si Hannah, huwag nyo kakalimutan. No? Yan yung pinag-usapan po rito ng mga nakaraan pa. Okay? Si Hannah ay isang godly woman before she became a godly wife. And she was a godly wife before she became a godly mother. You see? At yan ang kailangan po natin ngayon. Godly mother na magbibuild ng isang godly son or godly daughter. Okay? At sapagkat merong godly daughter, merong godly son, merong isang godling pamilya, mga kapatid. Tandaan po natin, katulad sinabi ko sa inyo kanina, ang ating presidente ngayon, dating bata yan. Dating baby yan. Yan po ay may magulang. So lahat ng mga nandyan ngayon na nakaupo sa gobyerno po natin, na sila ay nagbabakbakan dahilan sa corruption. Lahat po yan ay nanggaling sa pamilya, lahat po yan ay nagkaroon ng nanay. Kaya nga po, nga kapatid, grabe, sinasabi ko po sa inyo, grabe ang impluensya ng nanay sa kanilang mga anak. Sana makita po natin sa lahat ng mga nanay ngayon ay gawin po natin magandang halimbawa itong si Hannah. Oh, isipin po natin kung anong klaseng impluensya ang mga nanay meron kayo ngayon sa inyong mga anak. Kaya ang kailangan po natin ngayon, mother na merong character. Because ang mother na merong character, mga kapatid, ito yung mother na mag-nurture, magpapalaki, mag-aalaga sa kanilang mga anak. Na siya po ang magiging susi ng pagkakaroon ng maayos na pamilya at maayos na bansa. Okay? Alright. So nawa po, mga kapatid, ay natulungan ko po kayo at ang programa pong ito ay nakapagdulot po sa inyo ng mga points lamang na pwede nating parang hagdanan, first step, aapa ka, and then para makausad ka na naman sa panibagong step na naman. Okay? Ito man po ay kung hindi man ito makakatulong sa inyo lahat, at least gawin nyo pong idea. Amen. Gawin nyo pong idea. Okay? Alright, so bigyan ko ng pagkataong makapagsalita uli ang atin pong mga co-host po dito. Okay? Go ahead, Marnelli. Bago po ako magpaalam, babatiin ko lang po yung sister-in-law ko nanonood from Batangas at si Ma'am Arlene Epen nanonood from Cebu. Wow. Nalalayo Shout out sa inyo. Shout out. Arlene. Out sa inyo. Hello po. Habang nagsasalita po si Pastor kanina, naiisip ko, yung malaking bagay ang mga nanay ng Pilipinas kung bakit naging ganito yung bansa natin. Yeah. Totoo yan. If only nag-isip tayo na hindi man natin alam kung ano yung magiging future ng anak natin, pero sana naging deliberate tayo na palakihin sila ng tama sa isang tamang pamilya, sa mga tamang prinsipyo. Kaya importante talaga na may simbahan kasi sabi nga ni Pastor, yung simbahan ang nakakatulong sa atin na gumawa ng mga tamang desisyon. At ano yun,
child rearing stage mula bata hanggang tumanda. Kasi kaya nga pinapaulit-ulit sa pulpito na ititrain na yung mga bata habang bata pa dahil paglaki nila, hindi nila kakalimutan ito. Ganon din ang mga, especially mga sa government service. Kahapon nga lang, nag-uusap kami ni Brother Julian, may sinasabi siya, tapos naiisip ko, grabe yung hindi lahat ng mga nasa government service may puso. Yeah. Sabi ko nga, dapat ang number one requirement pag nasa government service ka, puso. Kasi talagang serbisyong totoo. Yeah. Whether you are a politician or just a government employee, pure government employee, yung puso talaga na magserbisyo at hindi ikaw yung pagsisilbihan. Ito pong mga bagay na to, matututunan ng mga bata, ng mga tao, mula mismo sa bahay. Kaya, thank you, Pastor, for reminding us na huwag mong ilang lang yung pagiging nanay mo. Dahil dyan sa inaalagaan mo, in your hands right now, or yan sa mga tinuturuan mo, hindi mo alam, magiging mayor ng Taguig Yeah, yan. tama. Magiging presidente ng Pilipinas yan. Tama. Paano siya magiging leader ng bansa kung hindi natin sila i-train ng tama in the Word of God. So, thank you for this challenge, Pastor Hill. Napaka-exciting days to be. Parang kung nanay ka na may godly mother ka na nakikinig ngayon, wow, what an exciting privilege na pwedeng mag-rear ng future leaders, godly leaders ng ating bansa. Yeah. So, as of the moment, pag-pray natin yung ating bansa at ipag-pray natin yung ating mga anak na maging katulong sila ng pagpapaunlad ng bansa na mapag-grow natin sila in the Word of God. Yan po. Maraming salamat and kita-kits sa next Tuesday. Alam nyo, hindi lamang yung sinasabi ni Marnelle na sinasabi niya, wag lang nating ilang lang ang pagiging nanay natin. At ganoon din naman, tayong mga lalaki, mga asawa, mga tatay, wag nating liit-liitin din ang papel ng ating mga asawang babae bilang isang nanay. No, wag nating liit-liitin yan. Kaya nga po, mga kapatid, yung sinasabi ko lagi, if you can still remember, no, sinasabi ko ito. Ano ang sabi ko? Okay. Kung seryoso kang asawang lalaki at seryoso ka bilang isang tatay, bago ka umalis, mag-pray kayo ng asawa mo. Panginoon, bigyan niyo po ng power, bigyan niyo po, Panginoon, ng wisdom ang aking asawa. In my absence, okay, ay meron siyang wisdom. Mula sa kanyang decision, gagawa siya ng magandang decision kung paano aayusin ang aking mga anak habang wala po ako. Amen. See? So, seryoso ka eh. So, ganun ang lagi. Sa'yo, kahit na ilang sentence lang, kahit ganun lang. O Panginoon, aalis na po ako, may iwan yung misis kong minamahal na masipag at maganda. Siya po ang maiiwan din sa bahay. Bigyan niyo po siya ng wisdom kung paano niya ililid ang aking mga anak. Hinihiling ko po at nakikiusap po ako sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun lang. Yeah? Malaking bagay na yun, mga kapatid. And that is also an encouragement to your wife. You see? So kailangan, pero nawawala. Tandaan niyo po, ang ating mga asawang babae, ang mga nanay, can be the key to a godly home. Kaya wag ho natin kakalimutan yan. Kailangan po natin walang godly country kung walang godly family. Amen. Napakahirap, kapatid, kung ang ating bansa ay binubuo lamang ng pakunti-kunting may pagkatakot sa Diyos. Oh? Tapos yung mga nangungurakot, sasabihin nila, mild lang naman. Kaya nilang tanggapin yung mild. Kapatid, hindi dapat. Okay? Alright, Cynthia. Habang sinasabi niyo, Pastor, yung pagkakaroon na isang godly mother, ang talagang umikot sa isipan ko, ang pasasalamat ko na nagkaroon din ako, pinagpala ako na magkaroon ako ng godly mother. At ngayon, yun yung gusto kong buhayin sa aking mga anak. Yeah. Kasi kapag halimbawa yung sa gawaing bahay, sa loob ng bahay, tatanungin nila, Mama, paano itong ganito? Parang naaalala ko yung mga previous na ginagawa ko rin sa nanay ko. Gusto kong matuto, kaya nagtatanong ako sa nanay ko. Kaya nakita ko rin na may bunga. Kung tutuusin, ako si Cynthia na career woman talaga. Ang projection ko noon,
mayabong ko yung aking karir, nag-aral ng ganito. Kumbaga, hindi ko basta-basta kinuha ang kursong ito para sa pagiging nanay eh. Kaya sabi ko, parang nanghihinayang ako nung panahon na kailangang magdesisyon ako, career ba o yung pagiging full-time mother ko. And that time, ngayon masasabi ko na hindi ako nagsisi doon sa pinagdesisyonan ko ng araw. Sapagkat ngayon, nakikita ko na very rewarding naman sa akin, mayroon akong 2 anak na babae na kung saan magiging ina rin sila ng tahanan na susunod. Yun nga yung sinabi ko kay Tricia kahapon eh. Kasi nakita niya anong Sunday. Lalabas na lang kami ng bahay. May iniwanan akong maliit na walis dun sa may labas ng bahay. May nakita ako doon. Sabi ko, tika muna, sandali lang, walis-walis. Sabi ko, kako Tricia, may nakikita ka ng pattern para sa pagiging ina mo. Ha? Maging maayos ka sa simula pa lang ng tahanan. Yung pagyapak pa lang sa pintuan pa lang makikita yung reflection ng babae sa loob ng tahanan. Kaso sabi ni Tricia sa akin, sir, lagi yan si Biro, sir. Eh. Sabi niya, sige mama, mag-anak ka pa na isa, baka yun yung magmana sa'yo. Masyado, pagiging seryoso niya dito, pero sa loob ng bahay, kung siya, palabiro. Pero natutuwa naman ako na nakikita ko sa kanila na kung ano yung sinasabi ko sa kanila, yun yung nakikita ko na, yung gusto ko na maging pattern nila ako bilang ina ng tahanan. Magsisimula, totoo yan. Sa loob pa lang ng tahanan, kung organisado ang loob ng tahanan, makikita mo yan, sa paglabas ng tahanan, organisado yan. At sa kanilang mga trabaho, makikita rin yan kung gaano ka ka-organisado sa loob ng tahanan, lalabas din yan kapag nasa labas ka na ng tahanan. At higit sa lahat, kapag sila ay nag-asawa na. Ayan ang sinasabi ko sa kanila. Reputasyon yan. Kung ano yung makikita sa inyo na magiging asawa nyo, sana alalahanin nyo na may nanay kayo na nagturo sa inyo ng kaayusan bilang isang asawang babae at bilang isang ina. Magiging ina rin kayo. Kaya mapalad tayo na may roon tayong simbahan na nagbibigay, nag-e-extend pa, lalo pang pinapalawak. Hindi lang sa loob ng tahanan naririnig yung mga katungkulan bilang isang ina, bilang mga magulang, maging sa pulpito may karugtong talagang ipinakikita na totoo na may Diyos, na mayroon tayong prinsipyo, mayroon tayong Biblia, mayroon tayong pastor na totoo at talagang desidido. Parang pastor na walang pagod. Sabi ko nga, grabe si pastor, paglabas dito, lalabas dito, pero pag lumabas dito, trabaho pa rin ang nasa isip. Kaya mapalad tayo at patuloy nating ipanalangin na ating pastor sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng extension ng gusto natin para sa ating pamilya. Manatiling Amen. bata. Manatiling bata. Alright, alam niyo, napakahalaga po ang mga usapin na ito, mga kapatid. Kasi ito yung usapin na walang katapusan. Kasi habang nabubuhay tayo, lagi tayong nakikipag-battle, kapatid, sa gustong sumira ng tahanan natin. Kaya hindi dapat natin bibigyan ng puwang. Ano yung mga armas natin? Ano yung mga sandata natin? Paano mapapanatili, mga kapatid, yung sweetness, yung parang lagi na lamang may yung harmony sa loob ng tahanan. You know, so ang problema, lagi tayo naghahanap ng pera, ang tawag natin doon ay hanap buhay, pero sa ikapapatay naman. You know, you see, kapag ka may pera ka na ba, okay na, yun ang pakiramdam mo. So, hindi po yan ganoon. Kaya dapat po, babalik-balikan natin ano talaga ang sadya natin sa buhay natin. Okay? So, alam nyo, yung may pangangailangan ka na, meron ka ng lahat, na provide na ng Panginoon, sabi ng Biblia, there will be content. Amen. Okay? Alright, so mga kapatid, maraming salamat po. At ako po'y naniniwala na tayo po ay patuloy na magsasama-sama sa gawain ng Panginoon na buo ang pamilya. Yun ang pinakamaganda. Amen. Magsama-sama tayo sa gawain ng Panginoon na buo ang pamilya. No? At masaya ang pamilya. Hindi lamang po buo, bagamat talagang ang diablo nagpapadala kung paano sirain ang pamilya, but we cannot allow him to destroy our family. Amen. Okay? Alright, so kami po ay magpapaalam na po
At hanggang sa muling pagkakataon sa Tuesday, magkita-kita po tayo uli, mga kapatid. Okay? At ipagpapatuloy po natin ang ating mga talakayan patungkol po sa asawang babae at ano ang magagawa ng asawang babae sa kanyang pamilya. Marami pa po mga usapin, no? Wag niyo lamang po kakalimutan, no? Katulad ni Hannah, she was a godly woman before she became a godly wife. Amen. No? Wag kang maging salbahing babae tapos aasahan mo magiging godly woman o godly wife ka. Forget it. Forget it. And if kung ikaw ay salbahing asawa, kailanman ay hindi ka magiging godly na mother. Okay? So, in order to be a godly mother, you've got to be a godly wife. And in order to be a godly wife, you've got to be a godly woman. Okay? Alright. So, maraming salamat po at magpapaalam na po kami sa inyo hanggang sa muli. Next Tuesday, dito lamang po sa The Baptist Lunch. Bye-bye. Enjoy the rest of the day. God bless you all and God knows I love you all. Bye. Bye! You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight.
Such was the suffering you bore for us.